So ayan, actually po no, ang history po nitong ating mga pugo, no. Naisipan ko po siyang alagaan kasi maliliit sila, no. Maliliit. So therefore, kung mas maliliit po sila kaysa sa mga manok na 'yan, no. Konti lang din po ang space na makakain nila, no. Konti yung space, no. Tapos cost efficient din po sila dahil maliliit, hindi ganun kalalakas ang konsumo nila sa pagkain, hindi katulad ng mga manok na talagang mas malalaki, mas maraming kailangan nilang feeds, no. So itong mga pugo po, ayan, maliliit lang sila. Yung space na kailangan mo maliit lang din. Ayan, o, tingnan nyo naman yung kulungan natin, o, diba? Kasya na yung ano diyan, mga 150, no, mga 150 to 200 heads. Pero yung atin is 101 heads na lang po yan, no. 101 heads na lang po. So, yun, no. Swerte natin dahil yung nakuha na natin is nagbebenta rin ng lalaki, kaya yan pinasamahan po natin ng mga lalaki, no. Dahil sabi ko, in case na maganda yung pasok ng pera sa quail eggs, makakapag-breed tayo, and yun, hindi tayo kamali, no? Yung 1,000 pieces natin na itlog ng pugo na binabay and sell natin, ubos agad. 2 days pa lang ubos na. Kaya yung andiyan po na 1,000 pieces ay tawag rito, pangalawang batch na po to, no. At tubo na lang natin to, tubo na lang po natin to. Ayan, no. So yan, available po yan. At may available rin po tayong fertile eggs. Ayan, no. Yan. Walang pili-pili, no. Kapag halimbawa bibili kayo ng fertile eggs po sa akin, kung ano yun dyan, yun na yun, no. Hindi na natin pipilian, no. Hindi na natin pipilian. So yun, nag-decide po ako na mag-breed, no, magmolekta ng fertile eggs at mag-incubate. Ayan, no. So puno na po tong ating incubator na dalawa. Okay? So sisilipin pa ba natin? Okay, silipin natin. Ayan, no. Punong-puno. O, di ba? Okay, sara na natin. Ito din. Yan, punong-puno po 'yan, no. Mas maganda sana po 'yan kung wala yung mga rollers niya, no? Para at least lagyan ng basahan. Tapos marami tayong mailalagay. Pero ngayon naging conservative style tayo, no. Nilagay natin yung roller kasi malapit na rin po kami maging on call sa trabaho. At para at least hindi hassle na mag-ikot-ikot, no? Mag-ikot-ikot ng mga itlog ng pugo. Dahil syempre yan, no? 5:10 na tayo nakakauwi ng hapon. Yung 5:10 PM po yun na po naka late na late kung dating na naaalala ko. Maliban sa may mga activities paghapon, no? Alright? Yung normal days, no? 5:10 PM. So kung iikot-ikutin ko pa yan, no, ay matatagalan po ako. Magpapakain pa tayo ng mga alaga natin sa kabila, magpapainom pa, o, di ba? So yun, 5-day egg collection po tayo ng ating mga fertile eggs, tapos pupunuin din po natin tong DIY incubator natin na ito, okay? So yan, walang roller, marami tayong mailalaman dyan, marami tayong mailalaman, okay? So ito po ang unang araw natin ng egg collection. Kunin natin dito, ayan, ito pang fertile eggs po to, no? Mga fertile eggs po to. At 5 days tayo mangongolekta ng itlog ng pugo. At magpaparami po tayo ng mga layers, okay? Tapos po yung mga lalaki, ikakal na lang rin natin, no? Siguro hindi na natin palalakihin. Kung sino yung gustong bumili ng mga lalaki, bumili na kayo, no? Para kayo na magpapalaki, kayo na magkakatay. Masarap po yan sa adobo. Adobong tuyo, tapos ipiprito, deep fried. Ay, ang sarap po, no? So, bakit ko nasabing masarap rin ang karne ng pugo? Kasi nakakatikim na ako noon pa, no? Pag bumabiyahe yung mga pinsan ko na driver po kasi sila ng van, no? May sarili silang rent a car. Pag nadadaan sila bandang Tarlac, Pampanga, at may nagbebenta ng mga kal na pugo, buibili sila. Tapos sako-sako 'yon. Iuwi nila, tapos babalaybuan namin, i-adobo. Yung iba
pagkatas ma-adobo, ipiprito, no? Adobo tsaka prito, tapos kakain kami yan, magpipinsan, no? Or magkakamag-anak, no, ng pugo. Quail meat. Alright? So, masarap rin po. Sa akin, masarap. Aywan ko sa inyo, no? So, yan. 5 days, egg collection. Tapos, pupunuin na natin to mga incubators po natin para minsanan yung tawag rito. Incubation per batch, no? So, dito 200 plus po to. Kasi 114, so 228 pieces po, no? Na quail fertile eggs na ilagay po natin dyan. So, mas mataas pa po sana yan kung walang roller, no? Siguro mga more or less 400 may ilalagay natin. More or less po. Okay? So, okay lang yan. Kasi, sabi ko nga, mag-on call na kami. Kasi mahirap naman, no? Halimbawa, pagdating ko rito, tapos iikot-ikutin ko pang ganyan. Sa bagay, madali lang. Bubuksan, tapos gaganong-ganonin lang. Pero mas madali po to kasi pipindutin lang, oh. Ayan. Yung plus sign, yan na po yung mag-iikot sa kanila, no? Para pagdating ko rito, pindot ko kagad. Wala na akong gagawin dyan. Hindi ko nabubuksan, gaganong, na iikot-ikutin sila. Sa bagay, mas maganda po yun. Mas marami sana mailalaman, no? Mas marami mailalaman. Pero yan, meron naman tayo dito. Ito talagang bubuksan natin. Bubuksan tapos igaganong-ganon, no? Halimbawa, umaga. Shh. Tapos hapon, ganon na naman, no? Umaga, hapon lang tayo nag-iikot. Pero dito po, umaga, tanghali, at saka hapon. Dahil pindot-pindot lang naman, no? And then, ito po ang ipapa-convert ko. Iko-convert ko na brooder po nila. Hopefully, na second week or first week ng May ay may ipatapos na po natin to, no? Kasi ayan na, naka-incubate na tayo. Tapos wala pa tayong paglalagyan ng mga quail chicks po natin. Alright? Okay, sa bagay po meron naman tayo doon na 2 brooder, no? Sa tingin ko naman kasya naman sila diyan, no? Kasya sila diyan mga at least 1 week, 2 weeks, no? Pero kailangan maibaba na po sila rito kung kwan, no? Para sa mga growing out stage po natin, no? So, yun, Amazon wire palalagyan ko po to. At para at least pag nilagay yung mga pugo diyan hindi makakawala. Okay, hindi makakawala. Yan, buong paligid, tapos ito po. Ugali kasi ng pugo, tumatalon po sila ng mataas, no? Kaya nakakalusot sila rito. Hindi sila pa ganun. Hindi sila naghahanap ng butas na usually na patalon sila pataas, no? Kaya yan, Amazon wire dito sa gilid. Pati dito Amazon wire. Alright? And yun. May 17, tama ba? Okay, tama. May 7, ito buburahin muna natin kasi akala ko kahapon makakapag-load ako. Binili po kahapon yung mga fertile eggs po natin. Okay? Burahin natin yan. Okay? So, may 17, 18 ang kanilang pisa. Okay? May 17 hanggang May 18. Alright? Tapos, yung ilo-load natin after nito, no? Pangalawang araw ng egg collection natin. Tapos, bilang ulit tayo ng 3 araw. Yun. Doon natin ilalagay yung date nila, no? Yung ilalagay po natin dito. Bibilangan natin sila ng 18 days, no? So, ang incubation period po ng quail eggs ay hanggang 18 days po, no? So, sa ika-15 day, dapat wag na po natin silang iikutin dahil mapipisa na, no? So, dahil mapipisa na. So, ganun po yung gagawin natin. Aayusin po natin yung ating yung ating log, no? Yung hatching date, ito, no? Tapos yung hatching date, tapos yung yung hindi na sila iikot. Dito ilalagay natin, papalitan natin yan, no? Okay? Buray natin to, tapos palitan natin yan. Okay? Para hindi tayo malilito, no? Para pag tiningnan natin, ano na bang date? Ay, hindi na pala dapat ikutin yung mga nasa automatic incubator, no? Hindi na natin iikutin, nare-remind tayo.
Tapos, yun dito pala sa DIY incubator natin, hindi na rin iikutin. No? Malalaman natin no, na sa ika-15 day ng kanilang incubation ay hindi na po iikutin. Kasi ang tendency po pag inikot, ako po may experience naman ako. No? So, 6 na taon na rin tayo nagbe-breed, nag-incubate ng itlog ng manok. Kapag naiikot po yan, during the last 3 days ng incubation, ang tendency po, maaari pong yung tuka ng sisiw sa loob ng itlog ay nakapwesto na siya, no? Nakapwesto na kung saan magbubutas. Kaya pag ginalaw nyo po at napailalim, hindi siya makakalabas, mamamatay. Yun po yun. Kaya hindi na tineturn ang itlog during the last 3 days of incubation. And that is about on my own experience din po, no? Okay? Tungkol po yan sa experience. Siyempre tayo dito, gumagawa tayo ng content to share our experiences, no? So lahat po ng tips, tricks, at saka yung mga sinasabi ko po dito is based on my experience. So almost 90% ng ating content is experience-based contents po. Okay? So hindi po ako nagmamagaling, disclaimer lang. Experience lang po nagturo sa akin, no? So, yan. Marami tayong fertile eggs na available. Meron na tayong table eggs. Ayan, no? Order na kayo. So, mamaya pipilian pa natin yan. Baka mamaya may basag pa. Ito po, no? Katunayan, na inihiwalay po natin yung mga basag. Kasi ayokong, magbigay sa customer ng basag. Kung magre-request sila, free, pwede naman. Pero hindi ko po binibigyan ng basag kasi baka mamaya i-imbak po nila, no? At saka pangit masira sa customer, no? Yung supplier natin maingat kasi sa itlog, no? Walang gaanong basag. Alright? So yun, ganun lang naman ginagawa natin dito. Tapos ayan, nanonood tayo ng mga quail farming tips, no? Yung mga experiences ng mga kapwa natin quail farmer na nauna sa atin ng Dihamak. Alright? Para matuto rin tayo, mga pamamaraan. Ayan po. Okay? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!